Ayan, so magandang umaga sa lahat, no? So hindi ko maintindihan, hindi ko lubos maisip at maunawaan kung totoo nga ba yung salitang weather lang yan, okay? O kaya ano ba yung totoong nangyayari sa ating legal system? Ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung kalakaran, no? Sa ating legal system ngayon dito sa ating bansa? Dahil may napapansin lamang ako na hindi man kasalanan o wala mang kinalaman yung nakaupo, pero bakit parang ginagamit yung opportunity na yun ng mga abogado, no? Ng mga abogado para kumbaga magmarunong, magmagaling, ipakita na napakahusay nila, ganyan. Nasa tama ba, no? Naaayon ba sa batas yung kanilang ginagawa? Okay? So, matatandaan natin noong 2014, ang Justice Secretary noon ay si Senator Laila De Lima, no? Alam naman natin na si Senator Laila De Lima ay mula sa panig ng oposisyon, okay? Kalaban po ng gobyerno yung kanyang mga ipinaglalaban, no? Against the government, just in case, no? At nung panahon na yun, no, nang maganap yung kaso ni Bong Navarro versus Denise Cornejo, matatandaan natin na napawalang sala si Bong Navarro, no? Kumbaga hindi siya nakasuhan, hindi siya nakulong. At nung mag-file nga ng grave coercion case si Bong Navarro ay guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Jed Fernandez. Okay? So alam naman natin na si Bong Navarro ay mula sa ABS-CBN. At alam natin na ang ABS-CBN ay na-revoke yung kanilang kontrata dahil nga sa paniniwala sa mga sinasabi na this mainstream media is against the government, no? So ayun, 'di ba, kumbaga na-revoke yung kontrata niya. So may mga abogado na gumawa ng paraan para ma-revoke yung kontrata. Okay, so ngayon naman in short, no, napalaya si Bong Navarro. Hindi siya nakasuhan dahil ang current Justice Secretary noon ay si Senator Laila De Lima, na kilalang taga-oposisyon. Yun, so nakilalang taga-oposisyon si Senator Laila De Lima. At ngayon ay nanalo bilang Pangulo si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Okay? So, nagbasa-basa ako, nanood ako ng mga news sa YouTube, ayan, sa balita, sa mga broadsheets, ayan, Inquirer, Manila Bulletin, and so on and so forth. Pati sa mga interviews on television. So, napansin ko lang na ang abogado ni Denise Cornejo na si Attorney Ferdinand Topacio ay actually pro-government. Okay? Pro-government at taga-suporta ito, no, ni President Bongbong Marcos. Okay? So, binuksan muli ang kaso, no? At nung umapila si Bong Navarro para ibasura, no? Umapila kasi po si Bong Navarro sa Court of Appeals na ibasura yung kasong rape laban sa kanya. At denied po ito ng Court of Appeals. So, ibig sabihin, hindi po pinagbigyan ng Court of Appeals yung apila ni Bong Navarro na ikansela yung kasong rape against him. So, wala mang kinalaman si President Bongbong Marcos Jr. dito. Uso ba yung
tinatawag nga nating panapanahon, nakikisabit. Alam nyo yon, yung parang nakikiayon. So parang iniisip ng, kung ako halimbawa, totoo ba na, si Attorney Topacio ay pro-government, pro-BBM. So, kung ako yung nasa Court of Appeals, nako, iba yung kalaban natin ngayon. Yung abogado natin, pro-government. Yung abogado na humahawak kay Denise. And so on, so forth. Pro-government. So, ipapakulong natin. Huwag nating, lahat ng request ay gagawin nating in favor ngayon kay Denise Cornejo. No? In favor ngayon kay Denise Cornejo. Dahil si Bong Navarro ay taga ABS-CBN. Uso ba yung ganun, mga kaibigan? Ano? Tama ba yung ganun? Or, I don't know, nasa batas ba? Yung no, so hindi ko kinakampihan si Bong Navarro dito, no? Pero kasi parang may napapansin akong irregularity. Why? Dahil ang sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio ay inihahanda na raw nila yung kaso, no, laban kay Tanya Bautista Navarro, no, asawa po ni Bong Navarro, at sa abogado ni Bong Navarro na si Attorney Alma Malyonga. So sasampahan na raw ni Attorney Ferdinand Topacio ang dalawang ito ng contempt, no? Contempt, ano ba tawag dito? Case. No? Dahil parang yung ginagawa raw na pagpapa-interview ni Tanya Navarro at ni Attorney Malyonga ay sub judice in nature. So ibig sabihin, trial by publicity. Ginagamit daw ng dalawa yung publicity, no? So ibig sabihin, kumukuha daw ito ng atensyon at ng simpatya sa mga taong bayan, sa mga mamamayan. Okay, so let me just recall what happened in the past. Noong panahon din naman ni Miss Denise Cornejo, hindi ba kabilaan din naman yung interview ni Miss Denise Cornejo sa television? Di ba? Andito yung tipong may mga nagsasabi na paawa effect. No? Yung parang gusto niyang kumbaga kumuha ng simpatya dahil babae siya. Meron pa siyang sinasabi, may kapatid siyang babae, may Bong Navarro, Kuya Bong, pantawag niya. 'Di ba? Kuya Bong, yan, may kapatid ka ring babae, ganyan-ganyan, and so on so forth. Para sa akin, hindi ba ito parang pareho lang yung sitwasyon nila? Kung nagpapa-interview si Miss Tanya Navarro o Tanya Bautista Navarro, para sa akin, no, personal opinion, natural lang yan. Asawa siya ni Bong Navarro. So dapat, meron niyang dahil asawa siya ni Bong Navarro, concerned siya doon sa kanyang asawa. And second, artista si Bong Navarro, no? Public figure si Bong Navarro. At syempre, dahil isa sa mga, kumbaga, characteristics ng isang artista, dapat alam yan ng mga taga-suporta niya. So therefore, sinong tatanungin ng mga tao? 'Di ba? Public figure yan eh. So